May tatlong common na problema ang mga Pinoy pagdating sa pera. Una, ang pagiging magastos. Pangalawa, walang naiipon. At pangatlo, hindi alam kung saan dapat mag-invest. Kaya ang resulta ay patuloy silang namumuhay ng paycheck to paycheck. Limited palagi ang pera tuwing may emergencies at hindi makaalis sa rat race. Kaya naman ginawa ko ang video na ito para maging guideline mo. Ang 5 money rules na magbibigay sa iyo ng financial freedom. Ang 5 rules na to ang makakatulong sa iyo para makarecover sa utang, makaiwas sa financial burden at makamit ang financial independence. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1. Spend less than you earn. Ito ang una at pinakamahalaga sa lahat ng money rules. Walang kwenta ang ibang money rules kung laging walang natitira sa kita mo. Kung palaging sumusobra ang gastos mo sa iyong kinikita, hindi ka mawawalan ng financial stress. Pero kapag na-adapt mo ang money rule na ito sa iyong lifestyle, magkakaroon ka ng extra cash na pwede mong itabi para sa iyong savings at investments. Makakatulong din ang money rule na ito para makaiwas at makaalis ka sa utang. Let's be honest, gusto nating lahat na magkaroon ng malaking income, pero alam natin na hindi ito madali. Mas madaling magbawas ng expenses kaysa magdagdag ng additional source of income. So be practical. Unahin mo kung ano ang madali at pwede mong ma-apply kaagad. Maraming paraan para magawa ito. Una, alamin ang iyong financial habits. Ano ba ang mga bagay na madalas mong pinaggagastusan? Mga needs ba o mga wants? Kung di mo kasi alam na may mali sa paggastos mo ng pera, hindi mo ito babaguhin. Tulad nga ng sabi sa isang quote, you can't improve what you don't track. Kaya dapat aware ka sa mga pinaggagastusan mo because the first step towards change is awareness. I-track mo ang iyong mga gastos para alam mo kung saan napupunta ang pera mo. Pangalawa, cut your expenses. Ngayong aware ka na sa expenses mo, this is the time na magbabawas ka na ng pinaggagastusan mo. Alisin mo ang mga unnecessary expenses tulad ng pagkain sa labas, pag-shopping, pag-iinom ng alak, etc. Halimbawa, kung sa isang buwan ay 4 na beses kang kumakain sa labas at sa bawat kain mo ay gumagastos ka lagi ng 1,500 pesos, that's 6,000 pesos. Kung gagawin mo ito ng 2 beses na lang sa isang buwan, that's 3,000 pesos. Yung another 3,000 pesos na natipid mo, pwede mong gamitin sa pagbayad ng bills o itabi bilang ipon. Pangatlo, mag-budget. Ang pagbabudget ay nakakatulong upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya sa kabila ng limitadong income. Nakakatulong din ito para makontrol ang iyong paggastos, lalo na sa mga bagay na di mo talaga kailangan. Number 2, create a protection fund. Imagine na merong linya sa gitna. This represent your current lifestyle. Below this line is the poverty level, and above this line is the financial freedom level. Ang layunin ng protection fund ay maprotektahan ka sa mga emergencies at unexpected expenses para hindi ka makaranas ng financial disaster at hindi ka bumaba sa poverty level. In short, para hindi ka maghirap. Ano ang protection fund na kailangan mo? Una, emergency fund. Ito ay backup fund na pwede mong magamit para sa iyong monthly expenses, just in case na mawalan ka ng trabaho o di kumita ang iyong negosyo. Ang kailangan na emergency fund ay nasa 6 to 12 months ng iyong monthly expenses. Halimbawa, kung gumagastos ka ng 30,000 kada buwan, ang emergency fund mo ay dapat na nasa 180,000 to 360,000 pesos. Ito ay para magkaroon ka ng peace of mind dahil meron kang panggastos for 6 to 12 months habang naghahanap ka ng trabaho o negosyong pagkakakitaan. Pangalawa, health card o HMO. Malaking tulong ito sa iyong hospital expenses. Sinasagot kasi ng health card ang iyong consultations, laboratory, diagnostic tests, hospitalization, rooms, professional fees ng doktor at gamot depende sa package na napili mo. Sabi nga nila, ang pinakamahal na kwarto sa mundo ay wala sa mga hotel, kundi nasa hospital. Magastos naman talaga kasi ang magkasakit, kaya mabuti nang handa ka rito.
Ang health card ay ino-offer ng mga HMO companies o tinatawag na Health Maintenance Organization. Pangatlo, critical illness insurance. Ang number 1 na umuubos sa pera ng tao ay ang critical illness at ang top 3 critical illness dito sa bansa ay ang cancer, heart attack at stroke. Di biro ang ilalabas mong pera kapag nagkaroon ka ng sakit. Pero magkano nga ba ang kailangan na critical illness insurance para masabi nating well protected ka? Ang formula ay annual income times 5 years. Halimbawa, kung sumasahod ka ng 30,000 per month times 12, ang annual income mo ay 360,000 pesos. Times 5 years, that's 1.8 million pesos. Bakit nga ba ganyan ang kailangan? Because based on study, it usually takes 5 years bago makarecover ang isang pasyente from critical illness. But wait, that's only for your monthly expenses habang nagre-recover ka sa sakit. Wala ka din kasing source of income habang nagpapagaling ka. Di pa kasama ang cost of treatment dyan. Pero based on study, ang minimum na kailangan ng tao para sa treatment ng critical illness ay 2 million pesos. Kaya para masabi nating well protected ka, ay kailangan mo ng 3.8 million pesos worth of critical illness insurance. Pang-apat, life insurance. Kung may isang machine na nagbibigay sa iyo ng cash flow, poprotektahan mo ba ito? Oo, di ba? Ang main purpose ng life insurance ay maprotektahan ang income generating asset mo, which is ikaw. Kung ikaw ang breadwinner ng family, ikaw ang unang dapat magkaroon ng life insurance. Dahil kung may mangyari sa iyo, kawawa ang mga taong dependent sa iyo. So magkano ba ang kailangan mong life insurance? It should be 10 times of your annual income. So kung kumikita ka ng 30,000 pesos per month, sa isang taon that's 360,000 times 10 years, that's 3.6 million pesos. Bakit ganyan ang formula? Because based on study, it usually takes 10 years bago maging financially stable ang isang family na nawalan ng breadwinner. So make sure na meron ka nito para makaiwas sa financial stress ang family mo kahit wala ka na. Number 3, invest the rest. Ang pag-i-invest ay isang epektibong paraan para palaguin ang iyong pera dahil ang pera mismo ang nagtatrabaho para sa iyo. Ang pag-iimpok kasi ng pera sa bangko ay isang safe na estratehiya ngunit hindi nakakapagpalaki ng iyong yaman dahil sa mababang interes na binibigay nito. Ano nga ba ang mga benepisyo ng pag-i-invest? Una, makakatulong ang pag-i-invest upang labanan ang inflation. Ang year-to-date inflation ay nasa 6.6% habang ang ibinibigay na interes sa bangko ay hindi man lang umabot ng 1%. Kaya importante na mahanap mo ang mga investments na nagbibigay ng return na kayang labanan ang inflation. Pangalawa, makakatulong ang pag-i-invest para makamit ang iyong financial goals. Kung aasa ka lang kasi sa pag-iipon, it will take you a lifetime bago mo makamit ang iyong financial goals. With investing, makakamit mo ang iyong personal and financial goals tulad ng college funds, home ownership, vacations, at financial stability. Since makakatulong ang pag-i-invest na makamit ang iyong long-term and short-term goals, magandang idea na meron kang low-risk investments at high-risk investments sa iyong portfolio. Maganda ang low-risk investments para sa iyong short-term goals dahil nagbibigay ito ng return sa maikling panahon at high-risk investments naman para sa iyong long-term goals since nagbibigay ito ng malaking return in the long run. Ito ang mga dapat tandaan bago ka mag-invest. Una, invest only what you can afford to lose. Pangalawa, never invest in something you do not understand no matter how profitable it may be. Make sure na pinag-aralan mong mabuti ang isang investment bago mo pasukin. Pangatlo, do not put all your eggs in one basket. Learn to diversify. Huwag mong ibigay lahat ng pera mo sa isang investment lang para di maubos lahat ng pera mo just in case na di maganda ang naging takbo ng investment. Pang-apat, avoid emotional investing para di ka padalos-dalos ng desisyon at di ka mabiktima ng scam. Number 4, capitalize on your skills and start a side hustle. Lahat tayo ay may special skills.
Ang goal mo ay alamin kung ano ang mga yon at gawin mong sideline para pagkakitaan. Kailangan mo to kung gusto mong makaalis sa pagiging empleyado. Let's be honest, walang yumayaman sa pagiging empleyado dahil ang kita ng isang empleyado ay laging nakadepende sa oras na ipinapasok niya, kaya ang income ay limited. Ang minimum wage ngayon sa Pilipinas ay nasa 610 pesos sa NCR para sa 8 hours na trabaho. Kaya kahit magsipag ka for 8 hours, hindi tataas ang income mo unless mag-overtime ka. Unlike kung meron kang valuable skill na in demand sa market, pwede kang kumita ng malaki dahil ang binabayaran sa iyo ay ang resulta. Ang mga skills na pwede mong gawing sideline ay ang selling, marketing, social media marketing, digital marketing, copywriting, graphic design, web design, at marami pang iba. Number 5. Own income-generating assets that generate passive income. Walang sino man ang may gustong magtrabaho habang buhay, kaya ang end goal dapat natin ay mag-transition from active income to passive income. Ang active income ay kita na natatanggap mo sa trabaho o negosyo na ikaw mismo ang trumatrabaho. Ang passive income ay kita na natatanggap mo na pinaglaanan mo ng panahon sa una pero kalaunan ay kusa nang nag-generate ng pera kahit wala ka. Ang halimbawa ng passive income ay pag-aari ng rental properties, pagtatayo ng negosyo, pag-publish ng sariling libro, content creation, paggawa ng online courses, paggawa ng apps, affiliate marketing, at marami pang iba. Ang mga money rules na ating nabanggit ay ang iyong guidelines para makamit ang inaasam mong financial success and security. Sa summary, ito ang 5 money rules na magbibigay sa iyo ng financial freedom. Number 1, spend less than you earn. Number 2, create a protection fund. Number 3, invest the rest. Number 4, capitalize on your skills and start a side hustle. Number 5, own income-generating assets that generate passive income. Sa ating tinalakay ngayon, alin sa 5 money rules ang isinasabuhay mo na? I-comment mo sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.